Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong unang araw ng linggo ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kapitulo 4, talatang 7. Ito po ang sinasabi, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli ay naririto ang iyong mga anak sa magandang umaga ng Lunes na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat Panginoon sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito upang kami patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan. Abutin niyo po sila, O Diyos, at ito'y pagalingin mo upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, maging ang karamdamang sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pa, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na makapagpagaling sa anumang klase ng karamdaman. Panginoong Hesus, salamat dahil meron kaming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at kagalingan sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na magsisihanda na papasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan. Ingatan mo silang makarating sa kanilang mga destinasyon na maluwalhati, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na nasa mga bilangguan. Sila man, O Diyos, ay nagkasala o napagbintangan lamang. Lord, naway maging tulad ng hustisya mo, O Diyos, na talagang patas, Panginoon. Lord, bigyan mo ng karunungan ang mga huwis na humahawak sa lahat ng mga may kaso, Panginoon, dito sa lupa. Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na patas magbigay ng hatol. Gayon din sana, Panginoon, ang mga huwis na magbibigay ng hatol sa mga taong nagkakasala, Panginoon. Panginoong Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang aming mga leaders ngayong umaga. Ingatan mo po sila, pagkalooban mo sila ng karunungan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang sambahayanan, Panginoon. Amin ang inilalapit, O Diyos, ang Christian Formation Emphasis Week ngayong simulang araw na ito, Panginoon, ng iyong paaralan, ang Philippine Christian University. Naway maging mabunga ang Christian Emphasis Week na ito, O Diyos,
upang maraming mga kabataan ang madadala sa paanan mo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang naghari o maghari sa paaralan mong ito, O Diyos, upang ang kapayapaan at pag-iibigan ay mamamayani, Panginoon. Tulungan mo po ang mga nag-organize dito sa pangunguna ng aming presidente na si Dr. Gawan at mga administrador. Tulungan mo sila na maging maayos ang celebration ng Christian Emphasis Week, Panginoon, ng paaralan mong ito. Dahil ito po ang isa sa core value ng paaralan mo, Panginoon, faith, character, and service. Panginoon Hesus, bigyan mo po ng pagpapala o karunungan ang lahat ng nangunguna sa amin sa iyong paaralan. Maging ang mga estudyante, Panginoon, pagpalain mo po sila. Naway marami pong mga kabataan ang madadala sa paanan mo, O Diyos, upang sila ay maglingkod sa inyo, Panginoon, bilang mga magagawa. Gayon din po, O Diyos, ang aming itinataas sa iyo, ang aming mga faculty and staff na patuloy na naglilingkod sa paaralan mo, Panginoon, na may pagmamahal sa iyong paaralan. Tulungan mo po sila, O Diyos, at pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Gayon po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging malayo man sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng kaaliwan-luhan, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng mga kalungkutan, Panginoon, dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon Hesus, gayon din po, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa mga lansangan, sa mga construction, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin ang aming mga kapatid na mga mangingisda na patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan upang marami po silang mahuling mga isda, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Gayon din po ang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang pagsaka upang sila, Diyos, ay maraming maitanim ng mga pagkain katulad ng palay, gulay at prutas, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magpala sa kanilang mga pananim, Panginoon, upang marami pong maaani ang kanilang mga pananim. Amin din ininalapit sa inyo, Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais o dapat na naisin ng lahat ng Kristiyano na palakasin ang kanilang pananampalataya. Ngunit, natuklasan ng mga pinagkatiwala ang kanilang mga buhay kay Kristo na hindi nanggagaling ang tagumpay sa kanilang pagtatangka bilang mga tao. Lagi silang nabibigo. Ipinapaalaala sa atin sa 1 Korinto 4:7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, mabibilanggo tayo sa ating sariling kalikasan na puno ng pagmamataas, katigasan ng ulo, pagtatangi,
kawalan ng pagmamalasakit sa iba at kabiguan. Ang Diyos lamang ang tangi nating maasahan na hindi tayo kailanman bibiguin o iiwanan. Ayon nga sa Hebreo 13, talatang 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pabayaan man. Kinakailangan sa ating pag-uumpisa sa paglalakbay sa pananampalataya sa Diyos na magbabad tayo sa Kanyang mga salita. Dapat nating matutunan ang Kanyang pag-ibig, katarungan, kahabagan, at ang Kanyang mga plano. Dapat nating hubugin ang ating relasyon sa Kanya upang personal nating siyang makilala sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Dapat nating hilingin sa Kanya na ipahayag niya ang Kanyang sarili at baguhin ang ating pagkatao. Ipinangako ng Biblia na kung hahanapin natin siya, atin siyang matatagpuan. Ayon sa Mateo 7:7. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Roma 10:17. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Juan Kapitulo 17, talatang 3. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. At kung ipapaubaya natin sa Kanya ang ating buhay, mga kaibigan, babaguhin niya tayo bilang mga bagong nilalang na may kakayahang malaman ang Kanyang kalooban. Dapat tayong maging handa na mamatay sa ating lumang pagkatao at iwaksi ang pagmamataas at pagkamakasarili na naglayo sa atin sa Diyos sa matagal na panahon. Habang binabago tayo ng Diyos, matutunan natin ang pagsasanay upang magkaroon ng bunga na nagmumula sa banal na Espiritu na nananahan sa atin na mga Kristiyano. Habang lumalakad tayo, mga kapatid, sa Espiritu at hinayaan siya na kontrolin ang ating buhay, mag-uumpisa tayong magtiwala sa Kanya na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumagana sa pagpapasalamat. Ayon sa Roma 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kaloob. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos.
Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Upang lumago ang ating pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid ko, sa pananampalataya, kailangan nating matuto na humakbang sa pananampalataya at lumabas sa mga lugar na nakasanayan na natin at sumubok na gawin ang mga dating hindi natin ginagawa. Kung naniniwala tayo na pagkakalooban tayo ng Diyos ng ating mga pangangailangan sa araw na ito, magiging malaya tayo sa pagtupad sa Kanyang kalooban, anuman ang sitwasyon. Sa tuwing haharap tayo sa mga tukso, laging ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang daan palabas upang makapagtagumpayan natin ang mga ito. Ayon sa 1 Korinto 10, talatang 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi Niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan Niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kailangan nating hanapin ang daan palabas at purihin ang Diyos kung matagpuan na natin iyon. Sinasabi sa 1 Pedro 1, talatang 7, na ginagamit Niya ang mga kahirapan upang subukin ang ating pananampalataya at upang maging malago tayong mga Kristiyano. At bibigyan Niya tayo ng karangalan kung makakatayo tayo ng matatag at hindi manghihina. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayong magandang umaga ng Lunes. Salamat na may maging itong guide namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, ang iyong mga salita, upang kami, O Diyos, ay maging pagpapala kami sa iba na nakatingin sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon, sa araw na ito upang ikaw, O Diyos, ay papurihan, salamatan. Salamat, Panginoon. Panginoon Hesus, dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at isinagawa upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Gaya doon tulad ng iyong mga alagad, salamat, Panginoon, sa iyong pagtitiwala sa amin. Hindi po kayo namin bibiguin. Pagtitiwalang iyon, amin itong patuloy na panalangin, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.